Naghahanap ka ba ng campsite na hindi crowded, maganda ang view, tahimik at talagang feel mo ang nature vibe? 10 minutes walk lang ito from Casa Peregrine. Pwede itong makommute at hindi din tayo maliligaw dahil may mga signage ang mga dadaanan natin. Samahan niyo ako i-explore ang Alpas Nature Park. Located lang ito sa Barangay Pintong Bukawe, dito sa San Mateo, Rizal. Hi guys! So biyaheng Rizal ulit tayo ngayon at ngayon naman is pupuntahan natin tong Alpas Nature Campsite at ngayon naman is nandito na tayo sa pinaka-entrance nila. Ayan, so meron silang malaking gate dito at ito na yung pinaka-entrance nila. Ayan. So dito pa lang is makikita na natin yung ayan yung sa baba. Gan guys, tapos dito pa lang naririnig na lang natin yung mga tilaok ng manok, yung huni ng ibon, ganyan. So napaka peaceful at dito na din tayo diretso. Yan, so dyan naman yung area kung saan tayo magbabayad ng ating entrance fee. Yan, so ganyan po yung itsura niya. Yan, tapos ano lang din, may mga gulong din dito. So mas maganda siya guys kasi talagang nature talaga dito yung feeling. Yan, by experience talaga natin dito. Tapos ganyan, may area dito kung saan pwede tayong tumambay din. Tapos more on ano dito, ang daming punong kahoy, tapos ano, malamig yung hangin. Tapos ito din yung naapakan natin. Yan. So ganyan ka relaxing lang dito guys, napaka peaceful. Yan lang, tapos diretso muna tayo dito. And itong area na to is dito daw tayo ayan, may hugasan dito, ganyan. Tapos ito na din yung CR. Tapos ngayon naman is diretso na ulit tayo dito para ma-tour natin lahat. Okay. Ayan, ganyan. Yan, tas may area pa sila dito. Tapos yan, ito na yung itsura dito. Hi ate. Ano po pangalan mo ate? Pinky. Pinky, ayan si ate Pinky pala. Siya pa yung staff din dito. Ate, pwede po bang mag-ano dito, mag-tent din? Sige, opo, pwede. Pwede din. Yun, pag hindi umulan guys, pwede tayo mag-tent dyan para hindi basa. Ganyan, tapos si ate naman is ano pa, nag-continue pa siya ng pintura din habang wala pang tao. Opo, habang wala pang ulan. Wala pang ulan din. Thank you po ate. Yan. Tapos dito na area meron ding table. Ayan, so pwede na din po natin magamit daw yan. Tapos mamaya pag-usapan natin yung mga entrance fee nila dito kung magkano, ganyan. Pero lahat dito guys, yung nadadaanan natin is ganyan, mga gulong. So para talaga tayo may mga obstacle dito. Yan, ito yung sa taas natin. Yan, so dito pa lang nararamdaman ko na yung hangin. So para relax na tayo. Ano lang, meron pa dun sa kabilang side, tas meron din dito. So unahin siguro muna natin. Ay, dito muna tayo sa harap. Ayan, yung harap naman natin is meron ditong ganyan. May swing. Yan. Tapos mag-swing tayo dito. Yan, o diba tinry ko na agad. Swing. Tapos yan yung pinaka view natin. Ngayon pala guys, ano lang, late ako dumating dito. So dapat siguro mga 5 AM, 6 AM andito na kayo para ma-witness natin yung Sea of Clouds. So since late tayo, wala tayong naabutan, pero ang ganda pa rin dito. Yan. Tapos diretso na muna tayo doon sa part na yon para makita natin doon. Yan, Papagwan. Ito yung Papagwan pala. Yan, ang ganda. Tapos magta-tent ka dito, tapos yun na yung view agad. So unahin natin yung dulo.
Okay, ito na ba yung dulo? Okay, dito muna tayo. So ito si Maria. Ayan, so ito din yung papag. Tapos may upuan doon. Lalagay tayo ng tent dito. Tapos meron din sa baba. Tapos paggabi din may mga ilaw. So maganda siya mamaya pag mag-overnight. Tapos ito din pala, may upuan din. Yan, may table na pwede din magamit din, guys. So ang ganda talaga dito, guys. Hindi siya ganun kalaki, pero kung gusto nyo nang ma-experience talaga yung nature, yung magka-camping. Yan, tapos ito din yung isang papag pa. Okay, si Pilar. Yan, tapos saktong-sakto pala, guys. Kasi pagpunta ko dito, day tour lang ako. So ako lang yung nandito ngayon. So solong-solo ko, parang inarkel ako lahat. Ganyan, tapos mostly talaga dito is nag-overnight sila. Ganyan. So mas okay din talaga na mag-overnight. Para pagising mo, ito na yung view. Yan yung part na yan. So baba pa tayo. Yan, tapos dito na may table din, may mga upuan. Tapos akyat muna ulit tayo dito. Yun. Ang sisipag nila. Yan, tapos dito may mga flowers lang lagay dyan. Mga halaman. Tapos may ano din pala doon, no? May mga duyan. Tapos dito may bonfire. Dito pa tayo mag-bonfire. At yung bonfire pala dito, guys, is libre lang. So hihingi lang tayo sa kanila ng kahoy. Tapos ayun, bonfire na tayo dito. Tapos free lang din dito magdala tayo ng food. Kailangan natin magdala ng food kasi wala silang binibenta dito. So pwede tayo magluto na din dito kung may dala tayong mga burner. Anong tawag doon? Tama ba? Burner. Basta yun. Yung lutuan. Yan. So yan po yung pinaka area dito. Ayun, may mas malaki pala doon, no? Tapos baba ulit tayo. Yan, so ito na yung isa pang papag. Ayan, ang maganda lang dito sa mga papag na ganito, kasi pag umulan, rain or shine talaga magagamit natin yung tent natin dito. Tapos grabe yan na yung view natin sa pinakaharap. Yan, gusto kong ma-experience yung overnight dito kasi ganyan, guys, sobrang ganda. Tapos meron din dito sa baba. Yan. So ito, pwede tayong tumambay din dito. Ganyan. Tapos mula pala dito, guys, so makikita na natin na may ilog. Yun yung ilog na sa baba. Ayan, paikot yan. Tapos ang alam ko, banda doon yung Casa Peregrine. Doon. Tapos ayan. Tsaka sobrang sulit talaga, guys, kasi ako lang nandito talagang. Ang swerte ko ngayon. Kasi most of the time, yung nga nabanggit ko kanina is overnight. So tumatanggap naman sila ng day tour dito. At yung pinaka entrance fee nila for day tour is 300 pesos. Ayan, so whole day na po yun. Tapos makagamit tayo ng papag, ng yung mga ibang gamit pa dito, yung kitchen, ganyan. So marami din naman. Tapos yung entrance fee naman lang dito for overnight is 1,500 pesos, good for 2. Ayan, so yung 2 natin is nasa papag na yan. Kayo na yung pipili kung saan yung gustong pumesto. Tapos kung meron kayong additional na kasama is 500 pesos po yung pinaka entrance fee. Ayan, sobrang sulit na, guys. Tapos ang kasama pa dito is syempre yung kitchen natin doon. Tapos yung mga table, ayan, pwede na din po natin magamit yon. So marami na po siyang kasama. At dito pala, guys, sobrang sulit din pag pumunta kayo dito kasi pag napuno na po yung mga papag nila, hindi na sila nagpapa-additional. So talagang sobrang konti nilang dito. At yung meaning pala ng Alpas is payapa, so tahimik, so ganyan. At gusto nila dito ma-experience na pag nandito kayo is talagang tahimik lang. Camping talaga yung pinunta natin dito, yung nature. Ngayon naman nandito tayo sa pinaka gusto kong spot. Ayan, ito talaga yung pinaka-center. Hindi ko lang sure kung pwede tayong mag-tent dito. Pero kung dito ka mag-tent, talagang sobrang swerte mo na, guys. Kasi dito, ito na yung tent mo, tapos pagising mo, yan na agad yung pinaka-view natin. Diba? Sobrang swerte mo. Pero mamaya ako confirm natin kung pwede talaga mag-tent dito or for ano lang to, for pictorial. Ganyan. So dito naman sa taas, meron ng Alpas na nakalagay.
So perfect talaga to for photo shoot natin, lalo na pag yung pinaka-background natin is yung sea of clouds. At the same time, pwede tayong maglagay dito ng camping chair. Ayan, camping chair, just facing tayo dito sa mountains. Ganyan. So, excited na akong matry na may sea of clouds dito. Ngayon, diretso na tayo dito sa bandang baba pa. So, dito tayo kanina. Ito yung pinakamagandang spot talaga. So, nandito tayo sa bandang baba niya. Tapos meron pa kasing daanan dito. So yun, check pa natin yung pababa kasi may daanan, may hagdanan naman dito. Yan, tapos may upuan din. So ayun, pwede kang tumambay din siguro dito. Ayan, tapos ayun na yung ilog. Hindi nga lang malinaw yung ilog ngayon kasi pwede daw mapuntahan yung ilog mga 30 minutes mula dito. Pababa pa ikot doon sa kabilang side. So 30 minutes. Pero since hindi din naman malinaw yung tubig, hindi na natin pupuntahan. Pero hindi na part yun sa kanila, ibang na yun. Pero pwede daw. Yan. So medyo malayo-layo na tayo, doon tayo galing kanina. Yan. So ganyan lang. Dito muna tayo. Tapos ang dami mga puno dito, may saging dyan. Yan. Tapos ito yung madadaanan natin. Meron naman silang ginawang may hawakan. Tapos nakasemento na. Pero siguro hanggang dito lang tayo. Yan na yung pinaka view dito. Tapos merong yan yung sun. Yan daw yung pwede tayo mag picture dyan. Pero sabi kasi ni ate hindi pa niya naayos dito. May mga may mga damo-damo pa, pero aayusin yan. At medyo lumakas daw yung ulan dito, parang everyday umuulan kaya hindi muna naayos dito. Pero yan, maganda na din po. Pwede tayong pumunta na dito para mag picture at mas closer na din tayo dito sa pinaka view po natin. Yan. So maganda dito pag morning, talagang sobrang aga para mas makita natin yung sea of clouds. So pwede natin malapitan hanggang dito. Yan, so dyan na po yung sea of clouds, paikot po yan. At the same time, syempre malamig po guys, at lalo na paghapon malamig din. Pero may part dito na yung taas ng bundok, ayan, parang uulan ba? Basta medyo masama yung panahon, ewan. Ganyan, pero ang ganda. So yun lang, at lang din, after dito, balik muna tayo dun sa taas. So yun lang guys, finally natapos din tayo dito at ito lang, nakatambay lang muna ako dito, nagpapahinga lang tayo saglit. Tapos ngayon pala is 10:30 in the morning na. Ayan, so wala pa rin tao at yung pinaka check-in pala dito is 2 PM hanggang 12 noon kinabukasan. So wala pa naman, 2 PM pa. Dito pala guys, meron silang parking fee for 4 wheels is 150 pesos at pag motor naman mga 2 wheels is 100 pesos naman. So meron din sila ditong wifi. So pwede tayo mag-connect guys, 100 pesos, unlimited na din po yun. At dito sobrang sobrang nakaka-relax lang talaga pag guys, pag stress kayo sa trabaho, puntahan nyo to dahil ang ganda ng lugar na to. At yung other details naman ilalagay ko lang din sa description para makita nyo, para mas clear po lahat guys. At yung hindi ko na-mention dito na mga details, so ilalagay lang po natin doon. So yun lang, at sobrang bait din po talaga ng staff nila dito. At the same time, yung I think owner ata nila yung nagre-reply doon sa page po nila. So kung gusto niyo magpa-reserve, pwede kayong mag-message sa Facebook page po nila. At pag overnight, talaga magpapa-reserve po talaga sila guys. Kailangan magpa-reserve po tayo. At for day tour naman, pwede din tayo mag-message muna sa Facebook page po nila. So yun lang, at sana na-enjoy niyo yung vlog po natin dito guys. Dahil ako naman na-enjoy ko din dito, kahit ako lang mag-isa, ako lang naikot-ikot dito. So yun, at baka meron pa kayong mga suggestions, pwede na i-comment yan. At huwag niyo kalimutan mag-subscribe, click the notification bell para ma-update kayo every time na mag-upload ako ng bagong video. So thank you guys for watching and see you on the next vlog. Bye!